May helicopter doon mga kababayan, no? Ayun, no? Ayun ang helicopter. Kibuloy, ito tingnan nyo ha, makinig kayo mga Kristiyano kung tawagin ha. Ang iniisip nyo kasi na wala kayong simpatiya kay Kibuloy dahil mali yung kanyang mga tinuturo sa kanyang mga membro. Ha? Iba ang reliyon ni Kibuloy, iba rin ang sa inyo. Yung sa inyo tama, hindi po. Kristiyano po tayong lahat, ang po ninyo ha. Tayong lahat po na tumatanggap kay Kristo na tagapagligtas natin, tinatawag na Kristiyano. Kasi alam naman natin yan, pag ikaw mananampalataya, ang unang-unang sinasabi ng Biblia, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but shall have everlasting life. Ang sino man, Muslim pa man, Chinese ka man, Amerikano ka man, mananampalataya ka, basta mananampalataya kay Kristo, tinatawag lang na Kristiyano yan. Kaya tayong lahat kayo mananampalataya, tinatawag na Kristiyano. Hindi po tayo ibang relihiyon po, iba-iba lang ang turo. Huwag niyo sabihin ang turo sa inyo tama, ang Kibuloy mali, ang sa inyo tama. Wala naman yung tinuturo siguro yung mga yan, magtataw ka di ba? Wala naman yung tinuturo yan ang pumatay ka Ang tinuturo ng bawat leader sa simbahan bilang Kristiyano, tandaan niyo po mga mananampalataya na Kristiyano, kaya hindi kayo nagpagsimpatya sa amin dito dahil bawal sa inyo. Ito po, labanan ko ito ng mabuti sa kamasama. Ang nilalabanan ko namin dito ay ang masama. Kibuloy, ito tingnan nyo makinig kayo mga Kristiyano kung tawagin ha. Ang iniisip nyo kasi na wala kayong simpatiya kay Kibuloy dahil mali yung kanyang mga tinuturo sa kanyang mga membro. Ha? Iba ang reliyon ni Kibuloy, iba rin ang sa inyo. Yung sa inyo tama, hindi po. Kristiyano po tayong lahat, ang po ninyo ha. Tayong lahat po na tumatanggap kay Kristo na tagapagligtas natin, tinatawag na Kristiyano. Kasi alam naman natin yan, pag ikaw mananampalataya, ang unang-unang sinasabi ng Biblia, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but shall have everlasting life. Ang sino man, Muslim pa man, Chinese ka man, Amerikano ka man, mananampalataya ka, basta mananampalataya kay Kristo, tinatawag lang na Kristiyano yan. Kaya tayong lahat kayo mananampalataya, tinatawag na Kristiyano. Hindi po tayo ibang relihiyon po, iba-iba lang ang turo. Huwag niyo sabihin ang turo sa inyo tama, ang Kibuloy mali, ang sa inyo tama. Wala naman yung tinuturo siguro yung mga yan, magtataw ka di ba? Wala naman yung tinuturo yan ang pumatay ka Ang tinuturo ng bawat leader sa simbahan bilang Kristiyano, tandaan niyo po mga mananampalataya na Kristiyano, kaya hindi kayo nagpagsimpatya sa amin dito dahil bawal sa inyo. Ito po, labanan ko ito ng mabuti sa kamasama. Ang nilalabanan ko namin dito ay ang masama. May helicopter doon mga kababayan, no? Ayun, no? Ayun ang helicopter. Advice mo na kapatid mo na bumaba na. Ngayon na, now na. Kasi hindi kami aalis dito sa EDSA hanggang hindi bumaba si Marcos. Ngayon kung may mga nasakit pa kayo sa kapwa Pilipino, majority ngayon nandito ngayon, hindi lang dito sa EDSA. Alam mo namin, nasa iba't ibang bansa ngayon, galit na sa inyo. Mga OFW ngayon sila yung nagpapadala sa amin dito ng pagkain, suporta, tubig. Sila, dahil may simpatiya sila dito. Yan yung mga bumubuto sa inyo dito sa abroad ngayon. Basta ninyo ng mabuti yan. Huwag yung pilitin ang sarili ninyo na gusto pa kayo ng mga tao. Huwag yung pilitin ang gusto ninyo manatili kayo. Kasi nasa democratic program rin tayo, mayroon tayong eleksyon.
No? Mamimili ang tao, may karayang tao na mamimili kung sino kanila iboboto. Ngayon kung hantayin yung 2028, ano pang gagawin ninyo? Mangumumunod kayo ng pera, ayuda, AX, o ano pa yung isa nilintik na yan, tupat, para lang kayo mabango sa mga tao na walang awareness ngayon, na walang pakialam sa mundo. Nanawagan ako sa mga tao ngayon dito na bilib pa sa pagpatakbo ni Marcos sa pagpatamalusos, Tandaan nyo po, may mga anak kayo, may mga apo kayo. Tandaan nyo po kung ganito po pala ng ating gobyerno, ano lang mangyayari sa future natin, ang mga anak, mga apo natin mangyayari. Diba? Kung pakiusap ko na kami, kaya may please lang. Alam ko na marami kayong mga kapag-anak ng mga Marcos, sumuli sa Aranita pa. Mababait. Alam ko maraming against ngayon sa gobyerno din ni Marcos na pinakita. At alam nila na si Bongbong Marcos na kapatid mo, Madam Mimi, ay talagang gumagamit talaga yan ng droga. Hinihiling ng taong bayan, Bongbong Marcos. Hinihiling ng taong bayan na once and for all para ma-resolve yung problema ng tatawin ng Presidente Bangag. Pag-careful ka. Kung talagang totoo na ignorante ka sa droga na wala kang alam doon, huwag mong sagutin sa patawa-tawa lang. Pagpahirpulikul ka para matapos na. Gusto mong tawagin ka palagi na hindi na Mr. President Marcos. Tatawagin ka ng mga tao na BBM Bangag. Gusto nyo ba yun? Hindi ba malaking kahiyan sa inyo yan, mga pamilya? Pakiusap namin sa inyo, no? Please lang, kung mayroon ka kayong kunting kahiyan, pababain mo na. Mga kamag-anak ng mga Marcos Romualdez sa Aranita, please lang, alam ko kayo, nandiyan na kayo. No? Alam ko rin naman marami sa inyo hindi gusto ginagawa ngayon ng Bongbong Marcos ngayon. Bilang namumuno sa ating bansa dapat, advisean nyo sa Marcos sa pagbain na para hindi kayo madamay. Please lang, pakiusap namin mga mamayan. Kami rito po, ilang araw na po yung nandito ng mga tao, galing pa sa Mindanao yung iba, galing pa sa Visayas, galing pa sa Cebu kung saan saan ang gagaling. Hindi ba kayo naawa niyan kung mayroon pang kunting malasakit sa Pilipino? Kaya kayo dyan nakaupo di ba? Dahil ang gusto ng mga tao na ang ibubuto din nila upo dyan, may malasakit sa kapwa, may malasakit sa tao. Pangako ninyo magagandahin ang buhay ng mga Pilipino, yun ang aming inasahan. Pero ano nangyayari? Yun ang dahilan kung bakit kami nandito. Ngayon, tungkol kay Sara, mayroon nakita doon sino yung isang kongresman na puhugin pa? Si Kongjon, Kongjon ba yun? Bunghang talaga yun, no? Bunghon. Itong kaguluhan na ito, hindi sana ito mangyayari kung hindi nag-ambisyon si Bibi Sara na maging presidente. Gago ka talaga, no? Sino nagsimula ng mga kaguluhan ito? Hindi ba kayo? Siningin out niyo si Bibi Sara Naghanap kayo ng butas para ma-impeach si Bibi Sara para wala ng kalaban ng amo niyong mga satanas yung nandiyan sa Malacanang. Ikaw, Pumon, uhugin ka pa sa politiko Mayroon talaga ang tao pag napupulagan ng pera no? Nagiging demonyo Dahil sabi ng Biblia kung dala bumali is darot o bumilevel. Kaya kayo natin mga kongreso, pinapumuran kayo ayon sa balita, 20 million ang pinagbibigay sa inyo. Pagdala kayo na kapag-content pa kayo ng mga resolution. May bonus pa kayo. Kaya ito si Castro na convicted. Wala sa lugar yung kanyang pagkakontempt nung kay Atty. Lopez Nung makontempt na niya ngayon, hindi pa makontempt ko sa 5 days, ginawang 10 days. Kita siya nakipag-fistbump doon sa isang kongresista Akop. Kung babasahin kayo mga sinasabi niya, mayroon na ba kung bonus na 10 million ang pag-contempt ako? Kung hindi ka ba nung saksakan ng tanga ka na pastor ka no? Ikaw ang convicted, ikaw dapat na makulong Yung isang abogado na wala namang record, sumasagot lang na hindi mo gusto, hindi sa maayon sa inyong kagustuhan, ikaw contempt million kahit wala sa lugar. Ito, tinatawagan ko to sana si Marcos, Bakit hindi mo ipakulong yung convicted na yan dyan? Bakit ang kongreso ngayon, tinatawag ko naman na honorable sila, no? Matawag mo ba na honorable yung kongreso ngayon? Na ang kanilang mga resolution na papalit sa kanila ay galing sa Muntinlupa, mga kriminal, may mga convicted? Paano matawag na honorable kayo, mga congressman? Dinungisan ninyo ang kongreso. Ang kongreso hindi para sa inyo yan, para sa tao yan. Kaya, huwag na kayo magmaang-maangan sa mga congressman. Okay? Kung
Mayroon pa kayong kunting kahiyan mga congressman. Yung word kung ninyo, na kangaroo court, kung pwede ba, tigilan nyo na yan. Wala nang naniwala sa inyo. Masyado kayong halata. Ha? Masyado kayong halata na ang pinapanigan ninyo ay hindi tama. Nabubulagan lang kayo sa pera. Mga walang hiya kayo ng mga congressman kayo na nandyan. Sinisingil out nyo si Bibi Sara. No? Wala nang naniwala sa inyo dyan sa kongreso. Kasi bakit? Halata kayo sa ginagawa ninyo. Kung gusto nyo talaga, naghanap kayo ng butas, wala kayo makikita bunas kay Bibi Surada, kay Vice President Sara Duterte. Naghahanap kayo ng kung ano-anong ibubutas ninyo kay Bibi Sara. No? Kitang-kita naman eh. Halata na kayo eh. Masyado na kayong bias eh, di ba? Ikaw, sino itong kongreso na babae na sa Batangas? Ito si Kongreso. Luis Tro. Yan. Ikaw Luis isa Tro. ka pa eh. Abogado ka, di ba? Pero lumabas mismo sa bibig mo na ang asawa mo na kriminal na nang-rape ay arestuhin na ng mga pulis, tinago mo. Hindi ba bawal sa batas yan? Harboring of criminal yan, di ba? May batas tayo na ganyan eh. Pag ikaw pumutumpok sa isang kriminal, ay ikaw ay may kaso ka. Nasa konstitusyon, kaya hindi ako bugado, alam ko, nag-aral din ako ng batas, criminology kasi ginawa ko eh. Ha? Restro, nakakahiya ka. Ikaw mismo nagsasabi, lumabas sa bibig mo, na ang asawa mo ng rape at arestuhin na, tinago mo. Hindi ba harboring o criminal yan? Ha? Nakakahiya na kayo masyado. Yung mga kahiya niya mismo, lumalabas na mismo sa bibig ninyo. Kaya huwag na kayo mambubula dyan. 125 million ni Sara Duterte, pinag-initan ninyo. Hindi nyo pinagalitan yung 4.5 billion ni Marcos, kung saan nyo binala yung 4.5 billion na kapitid sa kanya. Ikaw, Tabalos-Los, tinanong ka lang ni Ka-Eric at saka ni Dr. Loren, kung paano mo gilastos ang 1.8 billion sa travel mo. Ha? Ano ginawa nyo? Tinanong lang kayo, wala namang karapatan na magtanong ngayon. Ha? Nasa authoritarian government naman tayo ngayon, kumarsalo na, wala naman magtanong ang tao sa inyo. Tinanong lang kayong taong bayan, kasi pera ng taong bayan ang ginagasto nyo. 1.8 billion, hindi yung sinagot. Pinakulong nyo, si Lorin Badoy at saka si Ka-Eric. Anong klase ng mga congressman kayo? Ha? Di ba kawalang hiyaan yung ginagawa ninyo? Ha? Bakit kayo pakulong ng pakulong? Kinukontent nyo, pag hindi lang gustuhan. Sagot? Yes or no lang. So, ganyan ba? Bakit hindi nyo kayang i-content si Pierre Andy nung nandiyan na content sa hearing ninyo? Kasi alam ninyo na hindi nyo kayang i-content si President Duterte. Diba? Namimili lang kayo ng taong i-content ninyo. Dahil nandiyan na kayo nakaupo sa Kongreso, parang kayo na ang hari. Parang kayo na ang may karapatan sa lahat. Gusto nyo gagawin, magagawa ninyo na kayo kapangyarihan. Si Trillanes. Ito si Trillanes, kung ikaw Trillanes. Ikaw Trillanes, para kang asong ulol, no? Kahit anong gagawin mo, kahit sa pagpupunta ka, niyon na lang yung trakbuhan mo, sigurado ko hindi ka pa mananalo eh. Kaya hindi, ikaw siguro, barangay tanod ka doon, hindi ka pa mananalo eh. No? Yung mga papilis na dinala mo doon sa Supreme Court, dati mo nang ginawa ka Duterte yan, at hindi na mapatunayan, ha, na yung mga sinasabi mo na mayroong pira si Duterte na milyon-milyon, amlak, kasi gusto mo talaga mabuta si Duterte. Hindi naman umubra sa korte yung Trillanes, tapos pumapasok ka pa. Ha? Ngayon, sino ba nagpaplano dito sa lahat ng Trillanes? Wala ka na sa Kongres eh, wala ka na rin sa Senado eh. Bakit nandoon ka sa Senado? Bakit nandoon ka sa Kongreso? Kitang-kita ka doon eh. Ibig sabihin, kailangan yung sasabihin ng mga congressman, doon sa mga resource person, magpo-consign doon sa ginawa mong papeles. Kaya dinidiktahan mo yon mga resource person o mga tanong ng mga congressman. Halata ka Trillanes eh. Power driver ka mula hiya ka eh. Trillanes eh. Asong ulong ka eh, no? Bay, sinabihan naman, sinabi ng AMLAC na na peke. Sinabi na ng AMLAC peke. Abo? Kinler na ng AMLAC yun. Na mga dala mo papilis Trillanes sa mga peke yan. Pero pinipilit mo pa rin. Alam mo, nung senador ka pa lang, hindi ka umubra yung mga patutsada mo eh. Ngayon pa nawala ka na sa mayor na nga lang tatakbuhan mo, baka di ko pa manalo sa kalooban eh. Di ba? So huwag ka na pumapapil. Pareha lang kayo ni Dilima eh. Ni Dilima, isa pa to eh. Ito, tungkol sa Dilima ha. Ikaw, nagpamalinis ka eh. Kaya nakalabas ka lang ngayon dahil kay Marcos. Bakit? Inilabas ka ng mga Marcos para gawin kang atakdog nila.
Yan ang Correct. katunayan, dilema. Kitang-kita ng ebidensya mo eh, oh. Pupunta ka doon sa Muntinlupa, nakipagsayawan ka sa mga drug lord. Oo. Hindi ba? Tapos i-deny mo yan. Ha? Ang panahon na ikaw ang DOJ, ha? Anong ginawa mo? Nakipagtuktakan ka lang doon sa mga drug lord doon sa Muntinlupa, oh. Ha? Nagpamalinis ka pa eh. Ultimong driver mo eh. Harap dito! Ha? Pinatusan mo eh. Sana, dilema. Oh, dilema, makinig ka.